Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom! Uy! Tagal-tagal na naman bago tayo naka-upload mga mi. Pagpasensyahan nyo at para sobrang busy-busy talaga ang inyong mima. Alam nyo naman, continuous pa rin ang papagawa ng aming bahay. At this afternoon ay dumating na yung parcel na in-order ko. So, nakuha ko lang yung link sa Facebook at tinignan ko siya orange app dahil nga buy one take one daw. Siyempre, ang mima nyo ay excited dahil nga ay buy one take one. So, pagdating, eto. Charan! Hindi siya buy one take one. Isang piraso lang talaga siya. So, dalawang items yung in-order ko. Isang malaki at isang maliit. So, in-expect ko apat yung darating sa akin. Pero, dalawa lang talaga. So, scam pa rin siya. Even though pinadala niya yung order ko. Sabi niya kasi ay buy one take one. So, ayan. At, update pa din sa ating bahay. Na yung sa taas ng second floor sa may hagdan. Ayan. So, kuha ko lang to kahapon. Pero i-upload ko ulit yung bukas kasi nalinis na ito ng kaunti. At tatanggal na yung mga patungan nilang nilagay dyan. So, update din sa aming baby. Heto na siya. Baliksig na ang aming baby. At pagkatapos ng lahat-lahat ay may task akong gagawin. Ito ay props ni Kuya sa kanyang activities again sa school. So, magdi-DIY lang ako ng fish hook ni Maui. So, magmamawi sila, Maui and Moana sila. Ang costume nila susutin sa next activities nila sa next week. So, ito ang inyong mima, nag-DIY ng fish hook. Kasi nga kung pag plywood yung gagamitin ko or yung pag kahoy ay hindi ko na siguro kaya at matagal. So, itong karton na lang ang aking gagamitin. And then, mabigatin yun at baka makasakit pa si Kuya pag plywood or kahoy yung aking gagawin. O, try ko munang gupitin kung kaya ng gunting, hindi talaga kaya. So, itong cutter ang aking gagamitin. Yung cutter ko ay sobrang purol pa. Hindi ko makita yung mga cutter na ginagamit niya dati. So, pinagtsagaan ko na itong purol na cutter. At tapos ko na pa siyang drawingan. So, ito, kinakat ko na siya. So, bahala na talaga ito. First time ko gumawa ng mga ganito. DIY sa mga costume. So, piniporsige ko talaga magganto o makasali si Kuya dahil never ko tong naranasan sa aking buhay noong ako ay nag-aaral. Kaya ako naman ngayon na kailangan kong ayaw kong iparanas yun sa aming Kuya. Never mind na pala yung background din mga may ay puro kalat. Sabay ko na mamaya yan paglinis pagkatapos ko dito kasi ganun naman. Mga laruan natin Polly ay kakaligpit ko lang yan. Paglabas niya kanina ay kinalat na naman niya. Diyos ko po. So ito, ngarag-nagarag pa rin ako dahil kailangan natin ikat na maayos at baka ako'y masugatan dahil baka purol lang itong ng cutter. So, wala akong sukat-sukat dyan. Mano-mano ko lang siyang dinrowing. So, yung kung gaano kalaki, in-estimate ko lang ng laki niya na kayang hawakan ni Kuya at babagay sa kanyang katawan. So, dami na po shoot ikot ko dyan. Lipat na naman ako dito. Parang sa pag-cut ko na ito. Tada! Ayan na yung unang cut ng aking fish hook. So, papantay-pantay ko lang to dahil nga mapurol yung aking cutter ay na tawag dyan buhol-buhol tawag din. Oh. Ayan. Pero care na yan. Carry bells na yan mga mima. So, ayan yung gagawin ko. Parang hulmahan na naman para dun sa isa. So, dalawa yung aking gagawin para medyo mabigat-bigat naman. At saka ko na lang siya babalutin ng scotch tape. At either piturahan ko siya or tapalan ng bond paper. Depende. Depende sa mga bagay na meron ako dito magagamit. So, ayan ang aking fish hook
ni Maui. Pa, di ko akalaing nagawa ko siyang bala sukat-sukat. Lang, mami, drawing ko lang siya talaga. Ayan. Rin na yan, yung mga ganyang atake. Ano ba yan? Diba, nag-DIY ako sa magiging costume at gagamitin ni Kuya. So, that time ay tulog yung mga bagets doon sila sa loob. So, pagbukas yung aircon ay medyo mahimbing yung tulog nila. Wala lang talagang mag-iingay at mag-disturbo. Matagal-tagal yung kanilang gising. Makakagawa ako ng dapat kong gawin. Hindi na ako nagpahinga. Ginawa ko na ito. Meron pa kasi kaming trabahador. Yun sila sa labas. So, hindi rin pwede ako matulog. So, yan. Pinipino ko na yung aking ginagawa para naman yung paghulma doon sa isa ay magpantay sila. Hopefully magpantay sila. Ayan, kasi nangangalay na yung aking kamay sa kakakat dahil marupok. Mapurol pala yung aking cutter. After nyan ay ito na naman tayo. Babysitter na naman sa aking dalawang bagets. Playtime na yung dalawang kiddos at gusto ni Ate Polly na sumakay si Blaze sa kanyang likod habang siya ay nagdadrive. Sabi ko hindi pa marunong talaga mawak kasi yung kapatid niya. Ayan, pinabatong ko na lang siya. Kaso nga lang sinasabunutan siya ni Blaze. Ayan. Alam mo, nakakatuwa tong dalawa to kasi kahit gaano yung pagod mo ay nadali ang mawawala. So, another parcel na naman mga me. Hindi na naman syempre para sa akin. Siyempre, gamit na naman yan sa bahay. May mga atake na tayo ngayon. Nakaka-boost na energy pag itong aurahan yung nagaganap sa aking buhay. Puro gamit na lang sa bahay kahit hindi pa tapos yung bahay. Ganon. Ito mga may ay o aparador ni Blaze ni Bunso kasi nga marami na yung kanyang damit at kailangan din namin ng space sa aming kwarto. Slim lang to siya na aparador mga may simple lang, maliit lang siya pero mataas. Hindi naman masyado mataas, yung 5 layer lang, sakto lang. Pero hindi siya sa balke sa loob ng aming kwarto. Para din mailabas ko yung isang mega box na lalagyan ko pa ng kanyang damit. So, ganito lang siya mga may yung atake ng ang locker ni Blaze. So, ayan. Murahan lang to. Kaya, yan. Umuuga-uga. Hindi ko lang siya na 1,000 pesos kasi nag-sale dun sa TikTok. Akala ko medyo matibay siya. Pero pagdating hindi pala na iba yan. Anyways, sakto lang din naman siya sa kanyang price. Pero pag wag mo lang patungan. Ayan. So, ito na mga may yung aking gawa. At hindi pa tapos yan. Lalagay pa tayong lubid at pinturahan. So, that's it for today. Thank you for watching. God bless!